Ninang Reyes, kailangan mong tanggapin ang sasabihin namin para ito sa kapakanan ng anak mo. Ano po yun, sir? Okay naman po si Reyes sa bahay. Mag-ilot po siya at mabait. Pero Ninang Reyes, iba ang behavior ni Reyes sa eskwelahan. Ibang-iba. So, inaakala mo. Paano iba po, sir? Kilala ko po ang anak ko. Gaano, Ninang Reyes? Ma'am, excuse me po. Pero hindi po kasing sigla ng ibang bata si Reyes. Nasigla po siya. Tinuturan po siya ng kuya niya. Kasi po, ma'am, lagi po siya mag-isa sa classroom. Di wala din po siyang kaibigan. At gusto ko rin po sana sabihin sa inyo about po sa grades po na ano po yun. Ang bababaw po kasi. Ninang Reyes, kumusta si Reyes? Kylie, gumising ka na. Halin tayo sa pagsamba. Padayan mo, bumangon ka na dyan. Araw, mga anak, maagang umalis si Mama para mamili ng mga rekado para sa mga lulutuin sa karinderya. Mag-ingat kayo sa pagpunta sa kapilya. Manalangin muna bago pumunta sa kapilya. May pagkain na dyan, kumain muna kayo ha. Tawag Mama. Oh, bilis ah. Hawa. Kuha ng ulam. Manalangin na tayo.
O, kamusta naman ang pagsamba nyo, mga anak? Okay lang po, Mama. O, ikaw, Riley, kamusta ang pagsamba mo? Ako naman itong batang ito. Ako naman ito ang matuso. Ate, order nga. Kanina pa ako dito ah. Dito mo yan si Laila. Adobo, rice. Kanina pa eh. Mama! Oo. Simula na nga po pala ng pasok nila, Riley. Ha? Kailan? Sa Lunes po! Ay, kailangan ko nga pala kayong may pamili na ng gamit. Kaya nga po eh. Wala pa pong gamit sila si Riley. Naku, o, sige. At ako hindi pupunta sa palengke at ako'y pamili ko ng gamit. Ako na. Bakit maganda rin kuya? Oh, Riley. Barienda ko muna. Ano yung ginagawa mo? Barienda ko muna. Pagdating sa inyo. Ano yung ginagawa mo? Oy, mamaya pala, Riley. Tuturuan kita magbasa. Ha? Oh. Tuturuan kita magbasa. Pasok ka na sa Lunes. Excited ka na ba? Ha? Riley, tuturuan ka na magbasa. Riley. Ako pumunta. Tignan mo yun. Lagi na lang aalis kung bumabasahin. Halika nga. Sa umaga pa lang, pinagluluto ko na po ng almusal ng aking mga anak. Tapos gigisingin na po ni Harold si Riley. Magagayak na po sila para pumasok sa school. Ako naman po, maaga na akong aalis sa bahay para makapamili ng rekado para sa karinderya. Sabay na papasok si Riley at si Harold. At ako naman po, dapat tanghalian na sa karinderya na po. Gayon po ang aming senaryo tuwing umaga. Hello sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa, magpapakilala muna po tayo. Umpisahan po natin sa'yo. Hi po, ako po si Rachel. Lagi po akong tawagin sa akin ni Rachel. Hi po, ako po si Rachel. Promise, pwede niyo po ako
practice paper ko na puro drawing po. Magaling naman po talagang mag-drawing si Riley. Ano nga ang problema po dito? Ay, opo. Magaling mag-drawing really. Pero hindi naman po ganyan ang pinagagawa ng kanyang teacher. Ma'am, sir, baka nalibang lang po ang anak ko. Hindi po lang po kasi yun yung unang beses. Maraming beses na po, Ma'am Reyes. Gaya ng ano mo naman? Katulad po nito, yung mga quizzes po niya. Mali-mali po ang spelling. Bird na nga lang po, B-R-I-D. Hindi niya kayang isulat kahit pangalan niya. Sa edad niya ngayon, hindi pa siya marunong magsulat. Sir, baka po matutulungan niya po. Baka may magagawa po tayong paraan para kay Riley. Baka may magagawa tayong paraan. Pero baka may mas mahalaga kang papel na dapat gampanan sa anak mo para siya matulungan. Hindi mo yata tinuturuan ng anak mo eh. Tinuturuan ko po siya, sir. Kahit nga po po yan, tinuturuan siya. Pero baka hindi malinaw, hindi maayos ang pagtuturo. Alam ko kung matalino ang anak ko. Alam ko malalim ng pangunawa niya. Marunong po siya. Pero paano niyo ipag-iwanag ang iskos ng anak niyo? Saka, meron siyang kakulangan sa kanyang pag-iisip. Hindi po. Riley, ang spelling ng bird ay B-I-R-D. Hindi po B-I-R-B. At saka pakiayos po yung sulat mo, ha? Para kasing kinaykay ng manok. Huwag kang tatama rin. Hindi na po, tama. Joseph, Nay, last week po pala, nagkaroon po kami ng spelling bee. Nahuli ko po kasi si Riley na nangungopya sa katabi. Huwag po sana kayong magalit. Pero ma'am, yung kinopyahan niya po ay perfect. Pero siya po ay 0. Nangopya na nga po siya. 0 pa rin po. Ma'am, pasensya na po. Pagpasensya niyo na po ang anak ko. Tuturuan ko po siya na masama ang mandaya. Kasi baka slow learner lang ang anak ko. Pero alam ko po makakahabol po siya sa mga aralin niyo. Kaya, tuturuan ko po siya magbasa at magsulat. Salamat kung ganun. Pero hindi lang kami sa grade niya concern. Siguro naalala niyo yung nangyari kay Joseph. Sa klase niya. Pero sir, siya lagi pong nabubuli. Laging 0. Pagkain ka ba? Wala. Imposible. Lagi nga nanay mo niluluto ng pagkain sa karinderya. Oo nga. Laging wala nga. Wala. Iban. Ayaw namin. Ayaw namin. Hoy, ho. Hindi niyo ba alam na masama ang ginagawa ninyo? Gusto niyo isang bungo kayo kay Kuya Bart? Hoy! Ginagawa niyo! Ako'y. Ano ginawa nila sa iyo? Ano ba yun na? Ba't ka ba nila inaway? Wait naman. Medyo natagalan yung naging test natin kay Riley. So, kayo po ay mami po ni Riley po. So, ano pong pangalan niyo po? Ako si Leila.
Riley po. Ano? Yes po. Mami, Leila. Leila Reyes. So yun, Mami Leila. Inulit-ulit ko na po talaga yung mga test na ginawa natin kay Riley. Doon po talaga nag-fall, Mami. May dyslexia po si Riley. Ano pong dyslexia? So, ganito Mami ha, para mas maintindihan po natin. Alam po, ang dyslexia po, para huwag naman po niyo ikaka-stress, okay? So, ang dyslexia ay isa siyang learning disability. Hindi po siya sakit, okay po? So, isa siyang learning disability na nakaka-apekto sa pagbabasa at pagsusulat ng bata. So, sa edad po ni Riley, dapat po ay marunong na talaga siya magbasa at magsulat. Pero sa case po niya, sa aming pong tests na gawa, ay lahat po ay failure ang kanyang test. Ito po si Dok. Nagisa na lang po ako. Mabuhay sa mga anak ko. Nagsa po, naghahanap po. Wala na po kasi namin kasama. Ito pong gagawin ko po. Sige, Mami, ha? Ito mag-alala. Meron naman tayong dulas dyan. Ano? Siguro na-stress ka na sa mga nangyayari. Totoo namang napakahirap. Sabi mo pa na wala pa rin yung asawa. Siguro talagang nahihirapan ka sa mga naging sitwasyon. Kaya parang ang nangyari ay hindi mo namamalayan sa dami ng nangyayari sa buhay natin ngayon, ay ganito na pala nangyari kay Riley. Pero huwag kang mag-alala, Mami, ha? Ito naman ay aking masusolusyon. Ano? So, itong dyslexia, kasi kapag lumalaki po sila, doon po kasi dapat nababasahan ang mga bata. Kasi kapag nakapag-produce tayo ng sounds, doon po nila mapipick up kung paano magbuo ng mga words, phrases, tsaka po ng mga pangungusap. So, doon po pumapasok o nag-i-interfere yung dyslexia na sinasabi. Kaya po, nahirapan po talaga ang inyong anak. Pero sa inyo naman pong kaso, medyo mag-aagapan naman po natin. Ano po? At avocado sa tabi ng kubo. Yan, magaling na, Riley. O, gusto mo ba itong mapakinggan? Ito yung gusto kong sumama. Yan yung papa niya, tapos yung anak. Siya ay si Tino. Basahin mo nga ito. Bunga. Bunga. Lak. Lak. Nalaman ni Tinoy ang balita. Bahagyang nakaramdam ng saya ang bata. Subalit ang saya ay agad napalitan ng kalungkutan. Matatagalan. Alam ko malalim ng pangunawa niya. Pero mo siya. Kasama na niya ang mga may tungkulin. Sana andito si tatay, bulong niya. Minsan ay sinundo niya siya ng mga kagawad sa ang pagsamba, ang committee at iba pang aktibidad. Paliwanag ng ina. Pagkawad sa usapa ng kabataan, dadalot siya ng committee.
Malungkot na sumamati Hilay na Dimay Salang Nini. Aba, Riley, galing mo na magbasa. Bilisan na magbasa. Very good ka. Ito na mapuntan sa tulong nila ni Mama. Salamat po. Yes, tuloy mo pa pagbasa mo. Galing naman ni Riley. O, ito, magmerienda na kayo. O, nailagay mo na ba, Riley, ang iyong himnarya sa iyong bag? Very good. Ang galing talaga. Halika nga dito. O, Kuya Harold, ha? Lagi mong babantayan si Riley. Huwag mong pababayaan, ha? Ay po, Mama. O, ano nga laging bili ni Mama, Riley? Lagi. Sa Pagsagkas. at sa Sugot. Pag tinatanong. Ay, very good. Ang galing. O, yan. Practice mo na rin yan. O, halin na. Kain na kayo. Ayan ang ating Diyos. O, sa'yo to, Riley, Kuya Harold. O, kain na, Diki. Ang galing naman ang aking mga anak. Very good, Kuya, ha? Lagi mong babantayin si Riley. Alam ko lamang ang kuya niya. Wala yung ibang pagsusumbungan. Pag binubuli pa yan. Yan, mga bata, tapos na ba kayo sa inyong mga drawing? Yan, kung tapos na kayo, pwede na ba natin simulan ang presentation? O, sino gusto mauna? Taas ang kamay! O, sige, ikaw muna mauna. Pakita mo sa kanila yung drawing mo. Mga awit, o, palakpakan natin si Mary Joy. O, sino bang may gusto? Sige, Iris, ikaw naman. Pangulong mga awit daw, o, palakpak. O, sino pa? O, sige, Riley, ikaw naman. O, guro. Hindi madalas marinig o mapag-usapan ang kondisyong dyslexia. Ito ay isang learning disability kung saan nahihirapan ang isang taong katulad ko na bumasa ng mga salita dahil baliktad o gumagalaw ang tingin sa ilang mga letra. Bata pa lamang ako ay nakakitaan na ako ng mga senyales na may kakaiba sa aking pagbasa. Mahirap ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon sapagkat isa ito sa nakapagpabagal ng aking pagkatuto kumpara sa ibang mga bata. Malaki ang naging bahagi ng aking nanay at kuya upang mabigyan ako ng tulong at suporta sa patuloy na pag-agapay sa aking kondisyon. Higit sa lahat, lubos ang aking pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa kabila ng pagsubok na ito at hindi niya ako hinayaan na makapagpabaya sa aking paglilingkod. Tunay nga na kung saan ka mahina ay doon ka susubuhin. Ngunit ang mga pagsubok ay para tayo'y patatagin. Akala ko hindi ko nakakayanin. Ngunit sa aking pananampalataya ay nagpakasigla at sa mga pangarap ay hindi nawala ng pag-asa. Sa Ama ay lumapit at nanalig sa kanyang mga pangako. Ako si Riley at ito ang kwento ng Ito naman ang ating aaralin ngayon, Riley, ha? Anak, ha? Gulungan mo. As. S. At iyong kinasangkapan, makarating ang kabutihan sa pamamagitan mo, Ina. O salamat po, Ama, pagkasiyang aking ina na iyong ibinigay upang sa pinay ko
aking igagala habang ako'y nabubuhay. At habang ako'y lumalaki, nawa mo ay samahan mong palagi. Nangangakong pagsunod ang parating unahin na makarating din sa payamanan. Salamat po Ama, pagkasiyang aking ina na iyong ibinigay upang sa akin ay kumabay. Pangako po Ama, mamahalin ko na lubusan at aking igagala habang ako'y nabubuhay.